nung nakaraan inupakan ni Sara Duterte si PBBM at sinabi na mahirap daw pong mawala yung masamang damo. Ngayon mga kababayan, pinupunteriya na naman ni Sara Duterte eto pong si Presidente, etong si PBBM. At sinasabi dito mga kababayan na si PBBM daw, matagal na daw pong hinahanap na mga kababayang Pilipino po natin. Sa madalit salita, gusto niyang palabasin dito na hindi mahagilap ng taong bayan ang Presidente pagkakailangan ng Presidente, ng mamamayang Pilipino, ang ating gobyerno. Parang baligtad nga ang nangyari dito Si Sara Duterte ang hinahanap ng taong bayan dahil hindi natin mahagilap si Sara Duterte pagkakailangan siya ng mga kababayang Pilipino po natin. So ito i-play po natin. Unahan ko na nako ang mga pagpasalamat. Una, ang pagpapasalamat ko sa ating pong mahal na Mayor City Noralia Mamay. At syempre sa ating Vice Mayor Marcos Mamay. Andito lang pala si Marcos. Diba? Matagal mo siya hinahanap ng ating mga kababayan. Siya din mismo nagpapahiya sa kanyang sarili. Ano yung sabi niya dito mga kababayan? Nandito pala si Marcos. Matagal na siyang hinahanap ng ating mga kababayan. Ang ating presidente, maliwanag naman. Nakalimita, nasa field. Diba, tinututukan yung pangunahing pangangailangan na mga kababayang Pilipino po natin. Unlike kay Sara Duterte na hindi natin mahagilap tuwing kailangan siya ng taong bayan. Di po ba? So anyway, tuloy pa natin. Mayor, joke lang yan, Mayor. May joke pa ako mamaya. Huwag mo lang binubuhin. Diba? Nagkalat na naman. Okay lang ang binisaya. O Tagalog na. Saya mo, okay lang. Oh, si Marcos, sabi tayo, hindi kasabot ng Bisaya. Si BBM po, Mayor. Diba mga kababayan, yan ba ang gagawin yung presidente sa 2028? Maawa naman tayo sa bansang Pilipinas. Kawawa ang mamamayang Pilipino kapag ka ito naging presidente. Diba ganito yung pinagagagawa sa glip na magtrabaho? Sa kayo nakakita mga kababayan, hanggang ngayon bulag pa rin si Vice President Sara Duterte. Kasi nga, ang tingin niya sa kanyang sarili mga kababayan, kala mo napakasipag. Pero, ang nakikita ng mga kababayang Pilipino po natin, puro katamadan ng ating Vice Presidente dahil hindi nga po siya nagtatrabaho. Hindi siya mahagilap ng taong bayan pag kailangan siya ng mamamayang Pilipino, lalo na sa panahon ng kalamidad at saka po ng sakuna. Ngayon, hindi ko din naman masisisi si Sara Duterte kung bakit siya nagsasalita ng ganyan. Kasi nga, malapit na mga kababayan, yung kanyang impeachment trial. Dahil kahit ano yung gawin ng kanyang legal team, yung kanyang defense team mga kababayan, hindi po nila magawang i-delay yung impeachment trial ni Sara Duterte dahil maliwanag nga na sinasabi dito ng Senate Secretary na talagang mga kababayan yung July 6, yun po talaga dapat, July 6 dapat at hindi na pwedeng i-delay at hindi na pwedeng baguhin pa. So sabi dito, impeachment trial ni VP Sara o ni VP Duterte, tuloy na sa July 6 kahit hindi pa tapos ang pre-trial conference. Yan po yung sabi dito mga kababayan ng Senate Secretary. So ito, i-play po natin. July 6 still July 6. July 6 is still the date of the start of the trial proper of the impeachment case. While it may be difficult on the part of the court, on the part of the staff, at this point, July... Kasi di ba ang ginagawa ng kanyang legal team, yung kanyang defense team mga kababayan, sinusubukan nilang i-delay. I-delay. Ito pong impeachment trial mga kababayan ni Sara Duterte. Pero maliwanag naman na sinasabi dito na yung July 6 is July 6. Hindi pwedeng i-delay mga kababayan at hindi pwedeng hindi matuloy. Yan po yung maliwanag dyan na sinasabi dito ng Senate Secretary. So ngayon ituloy pa natin. 6 as the start of the trial proper is not yet an impossibility. Tight but not impossible.
Gipit na sa oras ngunit hindi pa maituturing na imposible. Ganito inilarawan ni Senate Secretary at Clerk of Court na si Attorney Renato Bantug Jr. ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa ngayon. Aniya, kahit hindi pa tapos ang marking of evidence, nananatili pa ring target date ng paglilitis ang July 6. Paliwanag ng Clerk of Court, sa sandaling mailabas ang pre-trial order sa susunod na linggo, ay magkakaroon pa ng 3 araw ang bawat panig upang magbigay ng kanilang komento. Supposing that we end tomorrow, At saka maliwanag mga kababayan ha, pag nag-umpisa na yung trial sa July 6 at nagpatuloy po yan, hindi po pwedeng hindi po sisipot etong si Sara Duterte. Kailangan po talaga at napakahalaga ng kanyang partisipasyon mga kababayan dito po sa kanyang impeachment trial. Obligado po talaga siya na dumalo mga kababayan dito po sa kanyang trial. At yan po yung ayaw na ayaw ni Sara Duterte, kaya nga po iniaasa na niya sa kanyang sa kanyang defense team. Kaso nga lang ang problema, obligado pa rin siya. what may happen is that we may not be able to release the pre-trial order by tomorrow. But as it is happening now, we cannot even issue a pre-trial order until all documents are marked, until the pre-trial is concluded. Since the pre-trial order may come in by next week, how will that affect the July 6 start of the trial? If we are to base it on a simple count of calendar days, it's still possible. Gayunpaman sa ngayon, aminado si Attorney Bantug Jr. na hindi talaga kayang tapusin ang pre-marking ng mga ebidensya. Ngunit sinusubukan nila itong matapos hanggang bukas, kaya nagdagdag na sila ng tao para rito. That's almost certain that we cannot end the marking today. We'll try our best to have it done by tomorrow. But the pace today compared to the previous days was a bit faster. Because we Iyak talaga dito mga kababayan si Sara Duterte. Ang daming ebidensya sa kanya, no? Ang dami ng ebidensya mga kababayan laban po sa kanya na magpapatunay na talagang sangkot siya sa korupsyon. Lalo na yung ebidensya about po dun sa paglabas at pagpasok ng pera na bilyones sa kanyang bank account. Doon pa lang mga kababayan sa pool na po ng matindi, etong si Sara Duterte. Anyway, tuloy pa natin. we added one more team for the marking. Samantala, ipinauubaya na ng Clerk of Court sa Senate Impeachment Court ang desisyon sa manifestation ng House Prosecution Panel kaugnay ng paghiling sa pagbubukas ng kahon na naglalaman ng tax records ng Vice Presidente at asawa nitong si Attorney Mans Carpio. Binigyang diin ni Attorney Bantug Jr. na tanging ang impeachment court lamang ang maaaring magdesisyon kung Sabi ni Kuya Benny Road, Boss Jake, arestuhin. Sara is a loser. payagan itong buksan para mamarkahan sa pre-trial conference. The present status is that we have a box that is sealed, its contents unknown. Now, in today's manifestation, the prosecution is asking that open it so that we can pre-mark its contents. Now, tama. the pre-trial conference cannot decide on that. As clerk of court, I cannot decide on that. It's a matter that only the impeachment court can decide on. Hindi, dapat naman nga talaga mga kababayan, buksan na yung green box para nang sa ganon malaman ng taong bayan kung nagbabayad ba ng tamang buwis etong ating Vice Presidente o hindi. Kasi lakas ng loob niya na nakawin yung buwis na mga kababayang Pilipino po natin, nakawin yung pera ng taong bayan, pero kung hindi pa siya nagbabayad ng buwis, mas lalong kawawa yung mga kababayang Pilipino po natin. Nilinaw naman niya na kung hindi ito agad madedesisyonan ng impeachment court, ay maaari pa rin naman itong buksan at markahan kahit nagsimula na ang trial proper. Ngayon, kailangan munang ipaalam ng Clerk of Court sa Senator Judges ang naging manifestation ng House Prosecution Panel bago makapaglabas ng desisyon dito. Kaugnay nito, handa namang magbigay komentaryo ang defense team ng pangalawang Pangulo sa mga isinumiteng manifestation ng prosecution panel, kabilang na ang hiling na pagbubukas ng sealed BIR box. Natanggap lang namin kaninang umaga, hindi ko pa namin nababasa ng talagang malaliman dahil as you know, we were in the marking. No? But masabi ko lang is we will respond. No? We will formally respond to the manifestation. Jed Neresina,
UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan yung mga dahilan mga kababayan kung bakit tila nawawala na sa tamang katinuan ang ating Vice Presidente. Kasi habang papalapit ng papalapit mga kababayan, aminin man nung iba or hindi, aminin man ni Sara Duterte o hindi, talagang kinakabahan din yan. Kasi syempre kakailanganin yung presensya niya sa kanyang trial mismo mga kababayan, at obligado talaga siya na dumalo sa kanyang trial. Hindi niya pwedeng takasan yan. Kaya nga siguro ngayon pa lang kinakaba-kabahan na etong si Sara Duterte, lalo na mga kababayan dito po sa pakiusap na buksan ito pong box mga kababayan na naglalaman ng tax records ni VP Sara. At sabi pa nga dito, talagang nais daw po yan na mangyari o ginugustong mangyari na pabuksan niyang green box na yan ng House Prosecutors mga kababayan, at yan po ay sasabihin sa mismong trial. So ngayon yan din yung isa sa dahilan kung bakit kinakabahan ng matindi itong si Sara Duterte, dahil mabubuking yung kung nagbabayad ba sila ng tax or hindi. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Piniling ng House Prosecution Panel sa impeachment court na buksan na ang kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, may express report si Mean Los Baños. Mean, bakit daw gusto nilang pabuksan ay ang mga naglalaman ng mga BIR documents? Ruth, ayon nga kay House Prosecutor Congressman Laila De Lima, mainam na mapabuksan na yung tinatawag na BIR box na naglalaman ng tax records. Kayo ba mga kababayan, kung kayo tatanungin, pabor ba kayo na buksan na dapat etong BIR box or etong green box mga kababayan sa mismong araw ng trial ni Sara Duterte, para malaman ng taong bayan kung nagbabayad pa ng tamang buwis etong ating Vice Presidente? Eto, press 1 sa mga nagsasabi ng pabor sila, press 2 sa mga nagsasabi na hindi sila pabor. Comment below na lamang mga kababayan dyan sa ating comment section. Records ni VP Sara Duterte para masama na doon sa mga documentary evidence na minamarkahan habang nasa proseso sila ngayon ng pre-trial conference. Hiniling ng prosekusyon sa impeachment court na buksan ang kahon ng ngayong ika-4 na araw ng pre-trial conference. Laman nito ang mga tax record ni VP Sara Duterte na ayon kay De Lima ay pwedeng magamit na ebidensya sa Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa unexplained wealth ng Vice Presidente. Tama! Pakinggan natin, Ruth, ang sinabi ni Congresswoman Laila De Lima. Kasi dyan natin makikita mga kababayan kung kumikita ba ng malaki yung mga negosyo ni Vice President Sara Duterte o kung palugi na. Kasi imposible naman mga kababayan na bilyones yung pumapasok at lumalabas sa kanyang bank account, pero yung mga negosyo niya lugi na at hindi sapat yung kinikita mga kababayan. Di po ba? Dapat malaman natin kung kumikita ba ng malaki na umaabot sa bilyones yung mga negosyo or mga business nito pong ating magaling na Vice Presidente. Magaling mangurakot. The issue of unexplained wealth. Yung taxable income ba na dinideclare sa mga tax records ay ano ba yun? Ay makakasupport ba yung claim namin na yung hindi na ilagay sa salin. That will aid also in more efficient and more expeditious conduct of trial kung mabuksan na rin yan ngayon. Tama, tama. At the stage ng pre-trial. Ruth, kung babalikan natin, unang nilabas ang BIR box sa pagdinig ng House Justice Committee nitong Abril. Pero hindi ito binuksan dahil sa issue ng confidentiality base sa National Internal Revenue Code. Sinabi naman ni De Lima na baka kailangan ng Senate Secretary na humingi ng clearance mula sa impeachment court bago buksan o mapayagan yung kanilang hinihiling sa kanilang manifestation. Hihintayin din nila ang komento ng defense team sa request na ito. Narito muli ang pahayag ni Congressman Laila De Lima. We will leave it up to them how they were going to resolve that matter. Although I'm sure na yung manifestation na yan that will still be referred or the defense will kasi kailangan meron din agreement on their part dito sa matters na ito.
Samantala, Ruth, pinalagan din ni Congressman De Lima, yung naunang sinabi ng defense team na tila tuwing umaga lang daw nagpapakita yung mga House prosecutors at ipinapasa yung trabaho ng paggamarka ng ebidensya sa mga private prosecutors. Hindi raw totoo yan dahil ayon nga kay De Lima ay nagkakaroon sila ng assignment o yung toka-toka kada araw kung sino yung mananatili at mag-uumpisa at magtatapos ng markahan ng ebidensya mula sa mga House prosecutors. Katatapos lamang din ang ating interview kay Senate Secretary Bantug at ayon sa kanya, wala pang usapan na madedelay ang trial at mananatiling July 6 ang umpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, dapat talaga mga kababayan, dire-diretso na po yan. Ano po, pagtungtong ng July 6, dapat yung trial ni Sara Duterte, dire-diretso na po yan. Kasi nga, nakatutok dyan ang mamamayang Pilipino at nakaabang ang taong bayan kung ano nga ba ang kahantungan nito pong impeachment ni Sara Duterte. Pero at least mga kababayan, kahit papaano, kung matatandaan nyo, nung pinag-uusapan ito pong impeachment ni Sara dyan po sa Kamara, at least kahit papaano nakita natin yung laki ng amount ng pumapasok na pera at lumalabas na pera sa bank account ni Sara Duterte. Doon pa lang mapapatunayan na ng mamamayang Pilipino na kurap po talaga itong si Sara. Pero aminado si Senate Secretary Bantug na tight na talaga ito dahil kung matatapos ang pre-trial conference by tomorrow or until Friday, then yung pre-trial order ay nausog na by Monday. Dapat kasi root din sa original calendar ng impeachment trial, dapat by tomorrow meron ng pre-trial order. Yan yung naglalaman talaga ng roadmap at schedule ng mismong impeachment trial ni VP Sara. Pero dahil inaasahan pa nga lang na hanggang bukas matatapos yung pre-trial conference, posibleng lumabas yung pre-trial order by Monday and then you give the both camps ng 3 araw para mag-reply. So that's until Thursday next week. And then ang trial mo ay Monday next week. So aabangan natin yan, Ruth, sa mga susunod na araw. Balik sa'yo. Mayan, dito sa hiling na ito ng Prosec ni De Lima, may sagot ba dyan ang Senate Secretary or... De, pero para sa akin mga kababayan dito sa hiling ni na Congresswoman Laila De Lima, para sa akin much better na dapat yung box doon na lang buksan sa mismong trial. Kasi baka mamaya mga kababayan, pag binuksan yan dyan, gamitin ng defense team ni Sara Duterte para ma-technical na naman, ito pong proseso ng impeachment ni Sara Duterte. So para sa akin, mas maganda sa mismong trial na para makita ng mamamayang Pilipino itong itinatago ng kampo ni Sara Duterte, di po ba? Kung nagbabayad ba ng tama or sapat, ito pong si Sara Duterte ng kanyang tax base po sa kanyang mga businesses. Or ang defense, yung bubuksan yung BIR box? Pag-uusapan, Ruth, nila Senate Secretary Bantug at ng impeachment court kasi ang pagkakaalam nga ni Senate Secretary Bantug at na tumata yung clerk of court, dapat yung mga senator judges talaga yung magdesisyon kung pabubuksan ba yung BIR box na yan o hindi. Pero wag daw mag-alala dahil kung sakasakali lang naman na hindi umabot yung desisyon para sa pagbubukas ng BIR box sa loob ng pre-trial conference, pwede namang markahan yung ebidensya na yan sa mismong trial proper, Ruth. Sabi naman ng defense team, natanggap na nila yung kopya ng manifestation at request na yan, yung particular na request na yan ng prosecution team at nakahanda rin sila magbigay ng kailang formal reply kaugnay yan, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mean Los Baños live mula sa Senado. Grabe mga kababayan, no? Pamula kay Sara Duterte hanggang doon sa mga kaalyado niya. Talaga may mga kinakaharap na mga malalaking problema At yung mga problemang kinakaharap nila patungkol sa mga pangungurakot. Kaya nga kung tutuusin ako, naniniwala ako na siguro pagdating ng huli, sila din ang mag-aaway dyan. Kasi nga, unang-una, may mga kaalyado itong si Sara Duterte na hindi na nagugustuhan. Ito pong pagkakasangkot sa matinding corruption ng kanya mga kasamahan. Katulad na lamang mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba itong si Amy Marcos may nag-viral na video ito mga kababayan na kung saan tila hinahamak niya yung kanya mga kasamahang senador na sangkot sa plunder mga kababayan or may mga kasong plunder katulad ni Jinggoy Estrada at etong si Marcoleta. So ngayon, biglang nagpaliwanag etong si Amy Marcos mga kababayan at bigla ang sinabi na ito daw po nangyayari dito sa Senado talagang matinding drama na lamang po. So ngayon ito, i-play po natin. Mga Marison, Maricar, lahat kayo. Tanong kayo ng tanong, mag-reaction video daw ako tungkol sa mga senador. Nako, eto na. Yan na. Number 1. Kasi kita nyo
Di ba sinasabi ng mga kababayang Pilipino po natin, pasmado daw yung nguso, yung bibig ni Amy Marcos. Kasi nga kahit yung mga kaalyado niya, mga kababayan, talagang siguro pinagtatawanan niya sa kanyang kaloob-looban. Dahil nga, nasangkot at nakulong dahil po sa kasong plunder katulad ni Jinggoy. Jinggoy, maawat mahabag, tigilan na ninyo yung pag-iintriga sa amin na lagi kami pinag-aaway. Nung hinahanap ko yung upuan, nandun ako sa tabi ni Jinggoy dapat, nawala, na dinampot, pagkatapos kay Senator Marcoleta na binabantaan. Naku talaga naman, sinabi ko, ano ba ito? Sunod-sunod tayo. Iniisa-isa tayong i-plunder. Yun ang sinabi ko. Wala akong sinasabi na ayoko kay Jinggoy, ano? Biglang palusot! Biglang palusot, mga kababayan, si Amy Marcos. Maliwanag nga na narinig na mga taga-suporta nyo mismo at sinasabi nga ng taong bayan na pasmado daw yung uso mo. Sabi, ang maliwanag, talagang iniisa-isa kami. Ikalawa, ayan, si Joel. Alam nyo mga kababayan, kung ako kay Senator Jinggoy, magagalit ako kay Senator Amy. Kung ako kay Marcoleta, magagalit din ako. Kasi parang ang dating, porkit may kaso kayong plunder, pinandidirihan kayo ni Senator Amy. At si Cheese, bakit daw ng Judas? Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ako, may konting kaalaman sa ginagawa sa kanilang katakot-takot na pressure, katakot-takot na kaso. Ang hirap-hirap talaga kasi ganyan din ang ginagawa sa amin. Kaya ang pinagdadasal ko na lamang ay sa mga susunod na buwan, makikita din namin ang kanilang mga boto sa impeachment, sa budget, sa Blue Ribbon. Ayan na lang pinagdadasal ko. Ngayon, ito naman tungkol kay Senator Dante Marcoleta. Yan. Nako, eto nga, sabi nila plunder. Ewan ko paano naging plunder, wala namang government money involved. Pero, kung sakasakali, totoo ang balita na nag-aaway-away sa krame at walang gustong mag-serve ng arrest warrant. Ayan. Yan ang totoo. So far, yan ang mga chika sa Senado. Kaya, wag na ninyo kaming pag-aaway-awayin. Tigilan na yan. Stop it. Di ba mga kababayan, sabi ni Amy Ang Marcos, gusto niyang palabasin dito na may warrant to pares na itong si Marcoleta. Pero wala daw pong gustong mag-serve, kaya nag-aaway-away daw po dyan po sa krame. So ngayon mga kababayan sa akin in my personal opinion, kung talaga may warrant to pares na itong si Senator Dante Marcoleta, at halimbawa mga kababayan kailangang iserve yan sa kanya, ako naniniwala ako may mga magsuserve talaga dyan. Una, halimbawa, kung papatak yan sa opisina ng NBI, automatic isi-serve yan mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag. Dahil alam naman natin na wala po talagang kinakatakutan etong si Matibag mga kababayan pagdating po sa pagpapanagot at pagsuserve ng arrest warrant dito po sa mga sangkot sa maanumalyang flood control mga kababayan, especially dito po sa may mga kasong plunder. Kasi alam naman po natin na trabaho po talaga nila nagampanan yung kanilang tungkulin. So ngayon, kung totoo man ang sinasabi dito ni Senator Amy Marcos, napakatindi niyan mga kababayan. Dahil yung ating mga kapulisan, especially dyan sa Krame, yung mga nag-aaway-away daw, kuno, sabi ni Amy Marcos, ayaw gampanan yung kanilang trabaho. Dahil gustong palabasin ni Amy dito na natatakot yung ating mga kapulisan na iserve yung arrest warrant kay Rodante Marcoleta. Di po ba mga kababayan? Kaya nga ito para sa akin yung mga ginagawa dito ni Amy Marcos, yung mga sinasabi niya, kasinungalingan na po yan. Tulad nung sinabi niyang wala daw siyang sinabi about dun kay Jinggoy Estrada at dito kay Rodante Marcoleta. Maliwanag nga, nakita doon sa video na talagang pasmado yung bibig niya mga kababayan. Kaya nga galit na galit sa kanya yung ilan sa mga kababayang Pilipino po natin na taga-suporta ni Jinggoy Estrada at saka po ni Rodante Marcoleta. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa issue ni Sara Duterte na kung saan talagang kahit ano po ang gawin ni Sara, kahit pa subukan niyang pigilan, i-delay itong impeachment trial, uusad pa rin po ito. At malaki ang posibilidad mga kababayan na talagang mapilitan siyang umattend sa trial. Ano po dahil obligado po talaga siya na magpakita ng kanyang presensya doon po sa kanyang mismong impeachment trial. Ano po mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano rin po masasabi nyo hingil po dito kay Amy Marcos. Anyway, shoutout po kay Kuya Reynaldo
Ayan, thank you po sa inyong pakapipuha. Maraming salamat po.